Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Are you blessed, church? Amen. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala sa umagang ito, sumigaw po tayo ng malakas na hallelujah! Mukhang mahina. One more time! Amen. May bisita po ba tayo? Wala po. So, tawagin na po natin ang ating butihing pastor for the word of God. Amen. Kanina po, may hinahanap kaming bata. Praise God at nakikinig lang po pala. Kaya kanina parang may tumatayo po. Ay pamahin niyo po. No? Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay start with prayer bago po tayo lumako sa salita. Lord, salamat muli Panginoon. Dahil kami, Lord, ay tinipo niyo agad na yung mga anak. Salamat dahil dakila ka, Panginoon. Higit sa lahat, ikaw po, Lord, ang unang nagmahal sa bawat isa. Panginoon, tapat ka, O God. Kaya we just want to give you all the glory, O Lord, this morning, Father. Panginoon, malaya ka, Panginoon, kumilos sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, paalala niyo po, Lord, ang kadakilaan niyo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sa mga wala pa po dito, continue to guide them, bless them, Lord. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At sa man po, Lord, sila nandoon, O God, continue, Lord, to remind them, O God, ang kagandahan po, Lord, ng iyong command na sama-samang pagtitipon, pagpupuri, pagpapasalamat, Lord, sa iyong dakilang Panginoon. Lord, I just want to dedicate this time to you, Lord. Ikaw po ang aming tinataas, kayo po ang manguna sa bawat isa. Sa aming pong pag-aaralan, buksan niyo po, Lord, ang aming tema, ang aming puso. Na ito po, Lord, ay maitanim sa matabang lupa, Lord, ng aming buhay. Minsan po, I give you all the highest praise. The glory belongs to you alone. Ito po ang hinalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo. Bukan po jacket dulu nih. Relax po tayo. This is our time with the Lord. Amen. Ito po yung napaka-importanting time na makakinig po ng salita ng Diyos. At yung mga bagay na iniisip natin, lagay muna natin sa isang tabi. At ito po, bahala po ang Panginoon. Amen? Bless po ba tayo? Mahina. Bless po ba tayo? Amen. Kagabi po, no, kahit po sisiyam lang kami, gusto ko lang i-share sa inyo, no, sandali lang po. Kahit na 9 lang po kami, napakasarap po ng fellowship namin kagabi. Sa umpisa pa lang, andun na po yung, salamat po sa aking pinakamamahal. No? Sa umpisa pa lang, andun po yung kapaguran. Alam naman po natin na yung schedule natin talaga po ay hindi maiwasan na. Andun po yung pagod po tayo lahat. Amen po ba? Pero even though nandun yung kapaguran ng mga kapatiran, ang saya-saya po namin umaawit. No? Kasi po, ito po kay Lord eh. Pero dahil napagod nga po, yung aming song leader, eh, dalawa lang yung aming naikanta. Kaya kahit nabitin, nagsasayahan pa rin. Kaya dito mo ma-appreciate yung humor ng mga Pilipino. Na kahit sa anumang bagay, ay pwede nilang makitaan ng saya. Na bitin yung pagkanta namin, eh, nagsisiyahan pa kami. Imagine niyo. So, and during the testimony portion po, no, napasama pa si Chocolate. Kilala po natin si Chocolate, no? Na kaya po siya napasama kasi nga dahil sa sobrang pagod niya, hindi siya huminto, ay nag-collapse po siya. At yun po yung nasabi ng aming song leader na ayaw po niyang mapagod, baka mag-collapse siya. Which is, totoo naman po, hindi dapat nating abusuin nating katawan. At napakasarap po, kaya nga sabi namin na kahit bumulagda ka dyan, ulagda ka nagpe-praise. Pero this is the reality. And I hope, sabi ko nga po, I hope and I pray na during the last dying breath of Chocolate, ay nakahingi siya ng saklono sa ating Panginoon.
dahil po God can save anybody. God can save Chocolate kahit po yung last breath na niya, na pwede siyang tumawag, humingi siya ng awa, humingi siya ng kapatawaran at tanggapin niya ang Panginoon. God can do that. God can save kahit sino pong tao. So, yun po yung napakaganda po sa ating Diyos. Amen? So, nag-enjoy kami sa fellowship at sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na malayan yung oras, 12:30, mahigit na pala. Sa kakakwentuhan lang po namin. So, ito po yung masaya sa church na dapat ay nag-i-enjoy tayo sa bawat isa. Amen? Nag-i-enjoy ka ba sa katabi mo? Kasi ito po ang kalooban ng Panginoon na mag-enjoy tayo sa isa't isa. Kasi alam mo na sagot ka niya. Tama po ba? At siya, no? Vice versa. Kung sagot ka niya, ako, sagot ko siya. Tama po ba? So sabihin mo sa katabi mo ulit ngayon, sagot mo ako. Mamaya, French fries lang at saka ice cream. Ayaw sa mga iba, no? Bawal daw dahil kakanta lang. Kahit na yung hindi ice cream, basta sagot mo ako. Amen? So, masaya po tayo. Kanina po yung nagsusonglin sa atin, sinasabi na napakasaya ng Kristiyano. Ito din po yung sinabi ko kagabi na tayo po ang pinakamasaya na tao na dapat. Alam niyo bakit? Na dapat every time na pupunta tayo rito, andun yung mindset mo na napakasaya mo because you are thankful. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo ngayon, masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. Tama po ba? So yun pa lang pong kaisipan na yun, sabi ko nga kagabi, hindi natin mauubos ang oras sa isip na yun na pwede natin sabihin na, bakit ako minahal mo? Bakit ako ngayon ligtas? Kasi po yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos na ini-enjoy po natin ngayon, hindi na po yan mawawala. No? Eternal na po yan. Ang ating pong Panginoon, ligtas tayo at napakasarap isipin na anuman ang mangyari sa mundo, secure ka na. Tandaan po natin, ang mundo po ngayon, pasama ng pasama. We are in the last days. Di po ba naalala nyo, nung I think 2 days ago, nagkaroon ng shooting rampage sa New Zealand. Yung isang Australiano, bigla na lang nawala sa kanyang matinong kaisipan dahil ayaw niya yung mga ibang lahi. Pumunta siya sa mosque, dala-dala yung mga high-powered ammunition guns niya. Ni-record pa niya. 2 mosque yung pinuntahan niya na parang games lang po ang senaryo. Kala mo parang video games lang na pinagbabaril niya. And the reason because he doesn't want other people na dumami na hindi naman mga puti. Hindi naman white people. So ito po ang reality ng mundo natin ngayon na we are in the last days and pasama na ng pasama ang mundo. People will call good evil and evil good. Sa Bible po yan. Kaya nga po, sa atin pong mga Kristiyano, we are so thankful dahil po tayo po ay niligtas ng Diyos. No matter what will happen in our life right now, sabi nga natin, di ba, kahit bumulagta tayo, God willing, kung yun ang kalooban niya, for me to live is Christ. But to die is gain. Because everything that we are enjoying is because of grace. Lahat po yan ay regalo, biyaya po sa atin ng Panginoon. Hindi po natin deserve, it's all His love for us. Sabi nga natin, di ba, while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit hindi pa tayo, kaaway pa tayo ng Diyos, we are still sinners. He reached out so that we can have eternal life. So ito po ang pag-uusapan natin sa umaga na to. I want us to talk about bakit tayo masaya.
Dahil yung kasiyahan mo, kailangan may reason. Hindi po pwedeng masaya ka ng walang reason. Sino dito yung pupuntahan? Saya-saya ko. Tapos tatanungin mo, hindi ko alam. Sabihin ko, teka muna. Baka medyo namali ka ng gising ngayon. Magkapi ka muna. Hindi pa ayos yung connection mo sa, no? Natutulog pa yung ibang brain cells mo. So, kailangan maging clear po tayo bakit tayo masaya. Kasi pagdating sa ating pananampalataya, ito po yung pwede nating sabihin sa ibang tao. Bakit ka Kristiyano? Bakit sila hindi? Ano ang pinagkaiba mo? Bakit ikaw ay minahal ng Diyos? Wala naman tayong pinagkaiba sa lahat. We are all sinners. Diba? Pero, ang pinagkaiba na ngayon, ikaw ngayon ang anak ng Diyos. That's the big difference. So, this morning, gusto ko pong maging malinaw tayo kasi ito po yung isang maybe pwede na natin sabihin pangamba ng isang pastor na baka mamaya hindi niya naituro ng maayos ang gospel. Baka mamaya yung iba po sa atin dito hanggang ngayon hindi pa nila alam bakit nandito sila. Ngayon, pag wala na sila rito, let's say in some other time, ay babalik na sila dun sa dati nilang nakagisnang na pananampalataya. Kasi nga, hindi nila naintindihan. Some of it have happened already. Yung iba po, wala rito, makikita mo na lang, kala ko Christian na, pero hindi pala. Hindi nila naintindihan what I mean. So, sino po rito yung nakakaintindi ng gospel? So for the next Sunday po, ay pag-aaralan po natin mabuti itong gospel. Sisimplihan po natin ngayong morning, pero in the next Sundays, samahan niyo po ako na himayin natin para more or less talaga pong maintindihan natin. Para pag magkita-kita man tayo sa langit, or kung hindi mo naintindihan ng gospel ay nakita kita sa baba, iiyak ako. I will cry. Because I spent time with you. Kala ko okay sa iyo yung gospel pero hindi mo pala naintindihan and hindi mo natanggap yung tamang gospel. I will cry because you will now spend the rest of your eternity without God. And that is the worst that can happen to any of us. So ito po ang gospel. Last Wednesday po, birthday ko po yun. Batiin niyo ako, belated pastor. Last Wednesday, March 13, birthday ko po yun. Tapos, merong nag-doorbell sa amin, dalawang Chinese. Kala ko, sino kaya ito? Kala ko, kakilala ng mother ko, kasi po andun po yung mother ko, or mga estudyante niya. Pero, may dala-dala silang Bible. At pagkatapos, sabi yung ganun, can we come in? English speaking po sila, ang gagaling nila. Yes, we are teaching about the Bible, sabi pong ganun. So, naging interesado po ako. So sabi ko, andun lang sila sa labas, gusto nila Sabi ko, no, come inside. Umupo kayo. So, nung umupo na po sila, they started to tell me about the Word of God. At nakikinig lang po ako. Tapos sabi nila na, do you know na ang Diyos ay there are other gods, sabing ganon na, yes, I know, but there's only one God at meron siyang 3 persons. Mas nag-aano sila, nag-iintindihan sila. Pagkatapos po sabing ganon, you see na nakalagay dun sa Genesis na let us make man in our own image. So sinabi niya, let us. So sino yung let us? Meaning to say maraming God. Sabi nga, yan kako is, yes, merong ibang gods na in the sense, pero hindi sila maraming God. Isa lang akong God. There is personality na pinapakita. Merong Father, may Son, may Holy Spirit. Sabi nga. Tapos, pumunta sila doon sa another, kasi po para pong naka-set na yung sasabihin nila sa akin. At sinabi nila na God daw, yun po yung Father, tapos yung kailangan merong wife. Kaya po ang Jerusalem ngayon ang wife. So sabi kong ganun, nakikinig lang po ako. Para daw tayo ay maipanganak, kailangan merong lalaki at may babae. So yun yung way ng inisip ng salvation. Hanggang sa to the point na
marami po silang sinasabi about na ito dapat ang gagawin mo bago ka ma-save. So I started to share to them the gospel. Sabi ko sa kanila, hindi ka ako. Ang Jerusalem ka ako, ito ay in the sense ay parang wife sa Old Testament na pinapakita. Pero hindi yan yung wife natin, literally, na dyan tayo kailangang maipanganak. Sabi ko, si Jesus Christ ka ako, ang the only way lang. Siya lang ang dapat nating paniwalaan. At hindi mo na kailangan para bang iinom ka pa ng dugo niya, kailangan, marami po siyang sinabi na ganun. So I started to share to them the gospel hanggang sa nagtitinginan na silang dalawa at sinasabi na, kasi po, based din naman dun sa Bible na sinasabi nila. Hanggang sa sinabi ko nga po na, next time you can also come here dahil pwede tayong mag-share, magkwentuhan lang. Tapos, after that, sabi ko sa kanila, nung paalis na sila, can I pray for you? Inanong ko po. Tapos nagtinginan silang dalawa, sabi, ayaw magpa-pray. Naisip siguro nila, baka pag pinag-pray ko sila, parang meron akong magic spell na mangyayari na mawawala sila dun sa ginagawa nila. Kaya doon ko naisip na, sabi ko, bakit ayaw nyo magpa-pray? Ang prayer, yan yung communication natin sa Diyos to bless other people. Di ba? Gusto mong i-bless sila ni Lord, you will pray, hihingi ka ng guidance sa ating Panginoon, and that is a prayer. Pero talagang ayaw nila, tapos dali-dali silang umalis. Kaya sabi ko, na parang umiiling lamang po ako. Kaya ito po yung nangyayari sa panahon natin, na people are teaching about different gospel. Na hindi yun yung gospel na tinuturo sa Biblia. Kaya kapag hindi ka sigurado dun sa gospel na dapat na alam mo na tinuturo ng Bible, baka iba yung matutunan mong gospel. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa Galatians 1, 6-8, na sabi niya na kahit na yung anghel ay bumaba at magturo sa iyo ng gospel na iba sa tinuro ko, kahit na ako, sabi ni Paul, kahit na ako, iniba ko yung gospel, let him be anathema. Meaning sa Greek, let him be accursed. Sumpain mo yan. No? Basahin ko po sa 1:6-8. Sabi pong ganon, I am astonished. Sa ibang translation, I am shocked. Nakakagulat naman kayo. Sabi nga, that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ. Sino yung iniiwanan ninyo? Ang Diyos na tinawag kayo to live in Christ, napakabilis nyo namang iwanan. And are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Di naman yung gospel. Evidently, some people are throwing you into confusion. Nako-confuse kayo. Yung isipan ninyo, pinagugulo nila. No? And are trying to pervert the gospel of Christ. And then sa 8, sabi po dito, but even if we, kahit na kami, at iba yung tinuro namin sa iyo, sa una ninyong napakinggan sa amin, but even if we or an angel, anghel pa man yan, na bigla na lang lumitaw dito. At sasabihin niya na, there is another way other than Jesus. Sabi po dito, angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you. Let them be under God's curse. Huh? Ang hirap pong isumpa ng Diyos. So what is the gospel? Kasi ito dapat ang alam natin. Balik-balik ta rin man tayo, hindi natin ito po pwedeng makalimutan. Kasi ito yung bread and butter natin, ito yung lifeline natin, bakit tayo nandito. Sabi ko nga kagabi, po pwede naman tayong wala rito. Dati wala naman tayo dito. Amen? Dati, kasama tayo sa posisyon. Dati, kasama tayong nangungumpisal.
Dati may mga traditions tayo na minana natin pero hindi natin alam kung yung tradition na yun ay talaga bang nakikita sa Bible. Pero sabi sa Word of God, you will seek me and you will find me, and when you find me, you will know the truth and the truth will set you free. So kaya tayo nandito ngayon kasi one time in our life, may nag-share sa atin ng gospel. Naintindihan natin. Pero minsan nga po, baka mamaya, nandito tayo, hindi pa natin alam yung gospel. Eh, wag naman. Kasi expected ko makita kayo sa langit. Ayaw niyo ba yon? Sino rito expected na makita ang pastor niyo sa langit? Pastor, nasaan ka? ikaw yung salita ng salita, pero ikaw walang wala. Pwede pong mangyari yun. Amen? So the gospel, ito po ang pinaka-importanting question na po pwedeng tanungin ng isang tao. What is the gospel? Kasi ang ibig sabihin ng gospel, literally it means good news. Diba? Mabuting balita. Diba nung unang Christian pa lang tayo, diba? Laging sinasabi ang magandang balita. Biblia. No? Meaning to say, good news. Ng gospel po, it is a plan. Plano ito ng Diyos para iligtas niya ang tao. Kasi, when we say the gospel is good news, kailangan malaman natin merong bad news. Tama? So ano yung bad news? Ang bad news, ito nga po, lahat tayo dito ay makasalanan. We are all sinners. Hindi mo po pwedeng sabihin mo na hindi pastor. Sino rito nakakapagsalita na hindi ako makasalanan? Sige, babatuhin ko siya. I mean, yes, literally. Kasi, forgive me, because it means you are just mocking God. No, ito po yung sinabi ni Jesus Christ eh. Who among you does not have sin? Siya ang unang bumato dun sa babae. So we are all sinners. Pinapakita sa atin ng Bible na very clear na consistent yung mensahe na lahat po ng tao ay nagkasala. So, ito ang bad news. Romans 3:23, for some have sinned and fall short of the glory for God. Some o all? For all have sinned. So lahat po tayo dun, kabilang. Kahit ikaw ay maputi, maitim, anak, tangkad, tanda, bata, as long as you are a human being that you call yourself, you are a sinner. No? Meaning to say, kapag sinabi mo na makasalanan ka, ang ibig sabihin ng sin, you miss the mark. Merong gustong, kinuha po ito sa illustration na para pong archery yan. Na kailangan laging bullseye ang patama mo. Pero kahit na napakaliit lang, very millimeter lang in the sense, di mo na hit yung bullseye, you miss the mark. It means you sin. Kaya nga po, dahil sa, ito yung status natin, we all fall short of the glory of God. Bakit? Anong nangyari? We all know the story of our forefathers, di ba? Ang ating mga ninuno. Si Adan at Eva. Sino rito hindi pa nakakilala kay Adan at Eva? Kasi madalas po, ito po ang inaatake ng maraming tao. Ang accounts of the creation of man sa Genesis. Kasi kapag hindi natin nakuha, hindi tayo naniwala sa accounts ng Genesis, sa accounts ng history kung paano tayo nilikha, then we will miss everything. Kasi sa umpisa pa lang, binigyan na tayo ng Diyos ng freedom to do what we want. Hindi tayo robot. We can choose to obey, we can choose to disobey. Kahit po ngayon, hindi tayo nakatali. Sabi sa Romans 6:23,
The penalty for sin is death. Kasi po, ang nangyari dun sa Garden of Eden, kinurap ni Satanas yung mga tao. Yung minds nila. Inalis nila yung confidence nila sa Diyos. Tingnan po natin, ang unang sinabi ni Satanas is, totoo ba na does God really say that? Binigyan ka ng sinake yung confidence mo sa Word of God. Totoo ba na yan ang sinabi ni God na kapag kinain mo yan, mamamatay ka? So, dun pa lang, nagkamali na po ang ating ninuno. So, lahat po doon, from the start, because of what happened in the Garden of Eden, ganito na ang tao. Yung dapat na maranasan natin, na wala tayong sakit, walang kamatayan, walang hirap, kahit ang mga babae daw, hindi daw sila dadanas ng pain. Tingnan niyo yung mga hayop. Tingnan niyo yung aso, di ba? Ang dami pagka nanganganak sila, hindi sila dumadaan. Nakikita mo, tuloy-tuloy lang. Hindi sila, hindi sila gumagana, di ba? Kasi walang curse sa kanila na sa pagpapanganak eh. Pansinin nyo minsan. Pansinin ninyo. Di ba? Tahimik lang sila, biglang lalabas na. Siyempre, siguro yung kapaguran nila, pero wala yung tinatawag na nakikita natin pagka yung human na nanganganak. It's part of the curse. No? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Natawag po kayo sa panganganak eh. No? Yung iba, ayaw tuloy mga anak na. Sorry sa mga dalaga pa. So, Romans 6:23, sabi pong gano'n, because we are sinners, the wages of sin is death. Pero itong pinakamaganda sa lahat, yung but. Pag sinirkel mo yan, ito yung napakaganda. Imagine ninyo even though you live your whole 150 years na kamo pwede mong ilagi sa mundo. Sabihin mo na lahat na ng science na sa'yo na. Minintain mo na mabuhay ka ng 150 years old. Kahit nakulukulubot na yung balat mo. Dahil gusto mo lang mabuhay. Pero in the end, you will still die. And after death, eternity na yan. At sabi nga pong ganun, yung eternity na dapat natin is separation from God. So what is 150 years? Ang buhay ng tao ngayon, 70 years, tuwan-tuwa ka na. Happy birthday ko nga lang, nadagdagan na naman yung taon ko. Na pag sinabi sa'yo na, ilang taon ka na, hindi mo na sinasabi. Ibig sabihin, alam niyo na yun, matanda na. Dati, pagka tinatanong ka, lagi mo, 23, 21, 18. Pag dumating ka na ng 30, medyo na. Pag dumating ka na ng 40, hingiti ka na lang. No? Ayaw mo na siyang sagutin. Kasi you know, as the year is added up, alam mo, malapit na. So, kailangan nating pagbayaran, ibig sabihin, nitong wages. Dahil kahit sa mata mo ay mabuti ka, kahit sa mata mo ay mabuti ang kakilala mo, pero hindi yun consider eh. Hindi sa mata ng tao tumitingin ang Diyos. Ang tinitingnan niya ay yung mata niya. Ngayon ang tanong, sa mata ng Diyos, tayo po ay makasalanan. Kasi siya ang lumikha sa atin eh. May karapatan ba ang Diyos na sabihin sa iyo kung ano yung standard niya? Yes. Because He is your creator. Sabi ko nga, kahit hindi yung pagkagawa kay Adam and Eve, pwedeng punitin na lang ng ating pong Diyos si Adan o Eve, gumawa na lang ng iba. Diba? Pwede niyang gawin yun. Remember, He killed everyone in this world and left only 8 people. Nagawa niya na yun minsan. Pwede niyang gawin yun. Pero kung ginawa niya yun, wala po ni kahit sino sa atin dito. Dahil galing tayo sa lipi ni Adan eh. Lahat po tayo. Kasi di ba sabi ko nga po, pag magdo-drawing ka, napangitan ka sa drawing mo, napakadali mong punitin. Itapon mo siya, gawa ka ulit, gusto mo perfect ka. Pero hindi po ginawa ng ating Panginoon. He
He made a plan para po tayo ay manumbalik sa Kanya. So ngayon, kailangan nating pagbayaran because sabi nga, ni isa sa atin ay walang mabuti. Ito rin po yung sinasabi sa Romans 3:10-12. Sabi pong ganon, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Tignan niyo po. Kahit nasabihin pa sa'yo ng kaibigan mo, hindi naman ako masamang tao. Yes, sa tingin mo, hindi ka masamang tao. But hindi yan ang standard na babasihan tayo. Diba? One day, all of us will stand before God at siya ang magja-judge. Hindi po ang pastor, hindi po kahit yung nanay, tatay natin, no? At tanungin, ay, ang bait niyan, ang bata na yan. Hindi po. All of us will stand before God. Standard po ng ating Diyos yun, siya ang gumawa, siya ang may alam, kaya hindi natin pwedeng pangunahan o diktahan ng ating Diyos. So, in His sight, all of us have fallen short of the glory of God. Kaya nga may kabayaran, may wage. Meaning to say, ang ibig sabihin ng wage, dun sa service na binigay mo, may bayad. Sino dito ang gusto magtrabaho na wala siyang bayad? Sabihin mo sa amo mo bukas, Ma'am, okay na ako ngayong month na to. I will work for you kahit hindi na ako sasahod next month. No? Hindi natin sasabihin yun. Because what we earn is what we will receive. No? So, we deserve to die. Kasi ito yung in-earn natin eh. The wages of sin is death. To live separated from God. So ngayon, punta na po tayo. Nakita natin yung bad news. Nakita natin na tayong lahat ni isa sa atin walang pwedeng ipagmalaki. Na pinanganak tayo rito sa mundo na hubad at sabi nga po, babalik tayo sa lupa na hubad. Na lahat ng nakuha natin, hindi natin po pwedeng ipagmalaki. Lahat po tayo magiging alikabok pa rin. But the good news is, Christ died for you. Ito po ang gospel. Kasi wala akong way para manumbalik sa Diyos, kahit na anong gawin ko, kahit na sabihin na natin, napakabuti ako, lahat sinunod ko. No, naalala niyo po yung the rich young ruler? Lahat yan, nasunod ko na. Diba sinabi niya, ano ba ang pupwede ko para makamtan ko yung buhay na walang hanggan? Ever since maliit ako, napakabuti kong bata. Sabi ng Panginoon, well, bigay mo lahat ng nasa sayo, give it to the poor, and then you come follow me. You'll have eternal life. Hindi ginawa. Kasi, hindi niya nakita yung importance ng salvation. Mas mahalaga yung meron siya kaysa dun sa kaligtasan niya actually. Ha? Hindi ko pwede give up to. Masaya ako rito eh. Comfortable ako rito eh. Pero si Jesus na nga ang binibigay sa kanya eh. Come follow me. And you will have eternal life. So sabi po dito sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this. Ito nga po, while we were still sinners. Kahit na hindi ka pa kaibig-ibig, minahal ka na ng Diyos. Christ died for you. Jesus Christ died for us. Na kahit na deserve natin yung death penalty, na kahit na tayo rito ay walang pwedeng pagmalaki sa Diyos, mabubuhay ka lang, mamamatay ka lang after this, kawawa ang bawat isa. Pero ang ginawa ng Diyos, kinuha niya yung penalty na yun. He died for your sin, He was buried, and then for 3 days, He rose again. Pinakita na walang kapangyarihan ng kamatayan. At sabi nga niya, He did it for you. Para maniwala ka na binayaran na niya ang iyong kasalanan. So, paano natin ito makukuha?
you can only be saved through faith in Christ. Kasi grace lang po yan, biyaya lang po yan ng Panginoon. Diba sabi nga natin kanina, we have decision to make. No, sabi pong ganun, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. Hindi mo yan in-earn. Hindi yan dahil marami kang naging kabutihang ginawa, pipiliin ka ng Diyos. Hindi po. It is only by grace dahil ikaw ay nanampalataya. Remember the thief on the cross. He doesn't deserve God's forgiveness sa kanyang sarili. Sinisip niya na hindi niya deserving yun. Ang deserve niya ay yung kamatayan. Pero he still asked the Lord, Lord, remember me. Kapag nasa paradise ka na, Jesus looked into him and said, my child, you are now with me in paradise. Ngayon pa lang, nasa paraiso ka na. Ganun mo, sarap ng pakiramdam niya. Siya yung unang kasama ni Jesus. Because of the grace. Dahil nanampalataya po siya. So now the question is, ginawa po ba natin ito? Alam po ba natin ito? Nanampalataya ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Na kaya niyang patawarin ka? Na kaya niyang baguhin ka? Tandaan po natin, hindi natin pwedeng baguhin ng tao. Kahit pastor, bigay mo sa pastor, hindi pwedeng baguhin ng isang pastor. Pagpipray ng pastor, no? Tatanggapin niya ng pastor, but only the Holy Spirit can change us. Sabi nga, lahat daw ng nakikikristo is a new creation. The old has gone. Behold, all things becomes new. No? For anyone who is in Christ, is a new creation. So, tinanggap po ba natin ang ating Panginoon? So, sasabi mo, Pastor, paano po ba tanggapin? How do you talk to your Father? Diba, you pray, you talk to God. Paano nakipag-usap yung magnanakaw? Hindi siya tumahimik. Alam ng Diyos na gusto ko siyang tanggapin. No. He cried out to God, Lord, help me. Lord, have mercy on me. You can say a prayer. Pero minsan po, dito dapat tayo maingat. Kapag hindi nyo pa naiintindihan yung ginagawa ninyo, learn to ask question. Kasi hindi ko po pwedeng sabihin na, sumunod ka rito. Sis, Brad, sa prayer na to. Tapos sasabihin ko, after you prayed, ay, Kristiyano ka na. No, I can never know that. Kasi baka mamaya, nag-pray ka lang kasi napilitan ka. Wala naman sa puso o sa pananampalataya mo talaga. Hindi mo naman talaga inisip. Diba kanina nga, sabi ko nga sa mga anak ko, kahit pastor ang tatay ninyo, I can never be your susi para sa langit. I will cry. I will tell you that kapag na-separate kayo sa akin. Kasi, hindi ko pwedeng gawin yung decision ninyo. I made my decision to follow the Lord. And you need also to make a decision. Kaya na nga, habang nandun sila, nagugutom kumakain siguro, tapos tayo rito, nagsasayawan tayo, nangingiti silang dalawa. Minsan, siyempre, hindi mo maisip, baka mamaya sabihin nila, parang OA, di ba? Pero once na na-realize mo, yung ginagawa mo, na talagang, wow, Lord, because of what you did for me on the cross, kahit na sa tingin ng tao, mukha akong baliw, I will lift you up, I will sing songs to you because I'm lost, but now I am found. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. This is the gospel. Sabi po sa Acts chapter 2:38, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So why do we need to repent? Kasi nga, di ba, we are sinners. Lord, patawarin niyo ko, Panginoon, sa lahat ng ginawa ko. Panginoon, gusto kong maging Panginoon ka ng buhay ko. Talk to God. Talk to Him.
is the most important decision that you will ever make in your life. To be with the Lord forever. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, wala akong pwedeng i-offer sa iyo. Wala akong pwedeng sabihin na may pagmamalaki. Makasalanan akong tao. But I only want kung ano po yung pwede mong ibigay sa akin. That is, remember me when you are in paradise. So if you decide to receive Jesus today, mamaya, kung sinong gusto, we can pray for you. No? Kasi gusto ko pong maging malinaw sa atin ang gospel. Baka mamaya hindi nyo pa nagagawa ito. You are spending weeks, years, kasi wala kaming mapuntahan pastor eh. Then that's not the real reason kung bakit kayo dapat nandito. Because once you know already the gospel, you will have the hope that is in you na po pwede mo i-share sa ibang tao. Kasi through you, kayo po ang gagamitin ng Diyos para po marami pang makakilala. Remember, He only started in sa 12. And after that 12, para pong apoy na kumalat po sa buong mundo. Up until now, we are benefiting the faith of our early church leaders. No? So kung sinabi mo, gusto mong tanggapin ng Panginoon, tinanggap mo na siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, na Lord, from now on, ikaw ang Panginoon at tagapagligtas, I'm committing my life to you, I'm repenting of my sins, then, welcome to God's family. As simple as that. Tayo nga rito, pagpunta natin ng Macau, ang dami nating mga requirements na sinusunod eh. Oh, punta ka doon sa building na yun. Puntahan mo yung floor na yun. Ito yung gagawin mo. Pilapan mo ito. Para lang makahanap ng trabaho. Ito ang sabi ng Panginoon. Tanggapin mo lang siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. By faith, you will receive it because it is by grace alone. Eh, hindi mo pa ginawa. Then when you are already a child of God, ang mangyayari po ganito. Then, you can be baptized. Baka tong April na to, pagka uminit-nit na, magkakaroon tayo ng water baptism. Kasi iba, hindi pa po water baptize eh. Kasi po, ordinance po ito ng Panginoon. No? Merong dalawang ordinance, Lord's Supper and water baptism. Pag sinabing ordinance, commandment. Utos. Sabihin sa'yo ng amo mo. Uy, pwede bang plansyahin mo to o mamalayin ka ng ito? Hindi mo sinunod. May pipirmahan ka na doon sa Taipa. Ordinance po. So, you receive Jesus Christ, magpa-water baptize tayo. Sino po rito hindi pa nagpapa-water baptize? Karitas. Isa po, no? Sige po tayo mahiya. Tinanggap mo naman ang Panginoon eh. Diba? So, do that. Kasi po, it is celebration of your new life. Celebration po yun. Then after that, tell other what Jesus has done for you. I-share mo yung faith mo. Uy, dati ganito ako, tignan mo ko, ngayon hindi na. Maganda na, lalo pa akong gumanda. No? Kasi nag-iilaw ka na eh. You are now the light. Dati, iniiwasan ako ng tao, ngayon ako na yung pinupuntahan nila. No? Something is different about you when you receive Christ. Kasi nga, you are a new creation. And then you will now going to spend time with God. Kasi, you are now His child eh. No? Para ba ang sarap ng umaga mo, Lord? Kumusta ka na? Good morning. Meron na naman akong panibagong buhay. Ano bang gagawin ko? Ako, Lord, ang dami kong problema ngayon, pero nakahawa ka sa akin. Ano man ang dadaanan ko, you are still in control. No? Kilala mo ng Diyos at kilala ka na niya. So now, you are now studying the Word of God. Nagba-Bible study ka. And then, you need to join a church. Kaya nga, meron tayo ditong church. Kailangan mabilong ka. Kasi, doon mo makikita yung mga katuruan na nasa Bible. Pag may tanong ka, pwede mong itanong sa pastor o pwede mong itanong doon sa mga kapatiran na nandun sa church. Kaya nga po may church tayong ganito. Kaya huwag nyo iisipin, bakit ba ako dito? Ang ganda-ganda po ng church natin. Ngayon, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. No? God is raising up people to bless this church. And I know God will bless them.
So find a local church where you can worship God. Malapit na po akong magtapos. Ito po. Lagi ko pong sinishare sa inyo ito. Sa Revelations 20, 10 to 15. Na this is what will happen in the future. Ito po yung sinasabi na mangyayari sa atin. Na there will come a time that everybody will be judged before the great white throne. Sabi pong ganun, then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So lahat po itong event na to makikita natin. Na sinasabi na lahat daw ng tao sa buong mundo, past, present, future, sila po ay haharap sa Panginoong Diyos. Merong librong bubuksan. And then another book is open. Ngayon, kapag yung pangalan mo hindi daw nakita doon, you will be thrown into the lake of fire. No? Tapos pati si kamatayan, pati yung impyerno, no, si Satan, yung nagmamanifest ng evil, lahat, they will also be thrown into the lake of fire. No? So lahat po yan ay itatapon to the lake of fire. At itong lake of fire na ito, mabuti sana, yung panandalian lamang. Diba? Naniniwala tayo dati yun. Pag purgatorio, sana 1 year lang, 2 years lang, aakit na rin ako ng langit. Hindi po no? 16. No? So kapag nandito tayo, habang hindi buhay, eternity infinity walang katapusan ng paghihirap. And again, sabi dito sa Revelations 21, kanina ano yung binasa natin? 20, no? So, pansinin niyo po ito, Revelations 21. Ito po lagi, nagmamarvel ako. Walang explanation sa Bible. Sabi pong ganun, He will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Meaning to say, may event doon na umiyak daw ang mga tao. Yung mga naiwan, yung mga, let's say, nakapanood. No? And Jesus Christ wipe away their tears. Ito po lagi ko sinasabi sa inyo, kapag tears of joy yan, hinahayaan natin. Sige, umiyak ka lang kasi tuwang-tuwa ka eh. Hindi mo siya pinupunasan. Pero once na pinunasan mo ang iyak, it's a tears coming from sorrow. Gusto mo siyang aluin, gusto mo siyang i-comfort. Maybe this one way of Jesus Christ comforting those that cried. Ang tanong, bakit umiyak? So, pansinin po natin, walang explanation sa Bible, wala po eh. Pero kung titignan natin, it's just my own opinion. I can be wrong, no? Na, kasi sa 20, no? Nakita mo yung mga tinapon sa impyerno. I always tell my kids, maybe they are crying to me if they are not serious about their faith. Maybe, pwede naman sabihin, Pa, tulungan mo ko pa. Hindi ko kaya ito. Bakit ako nandito? Maybe your brother, maybe your wife, maybe your loved ones. They're crying out. Wala ka nang magagawa. Umiiyak ka na lang, humahagulgol ka na lang.
Kasi alam mo na sila, sinayang nila ang buhay nila. You speak so many times, pero umuo lang pala sila. Nakiayon lang pala sila. Umattend din sila ng church. Nakisaya din sila. Pero they are not really born again Christians. Hindi naman pala totoo na sila ay naging Christian. Nakita ko po ito sa Facebook. Sabi nga ganun, 4 inescapable truths about hell. It's a place of torment. It lasts forever. There is no escape. And then the good news is, you didn't have to go. Hindi mo naman kailangan pumunta. Ito pa po nakita ko. There is no RIP without Jesus. Ito po ang madalas nating, di ba, napapansin. Ay, rest in peace na siya. Di ba? That's a comfort for us. Nasa langit na sila. Pero, we cannot really say that. We only hope and pray that in their last breath, they accepted the Lord as their Savior. Because there's only one way, and that is our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay tumayo. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa umaga, tanghali na iyong pong binigay. Salamat, Lord, dahil gusto po naming maliwanagan kung ano po ba ang gospel, kung ano po ba ang ginawa ninyo, Panginoon. Lord, sabi niyo nga po, habang nandito pa kami sa lupa, we still have a chance to repent, to accept you as our Lord and Savior. Panginoon, ikaw po nakakaalam, Lord, sa bawat isa dito, Lord. I do not know their hearts. Only you can know them, O God. And I pray, Lord, na sila po lahat, Lord, ay nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Panginoon, even me, Lord, at ang aking family, O God. Lord, that is my desire, Lord. Na kami po, Lord, ay sama-sama, hindi lang dito sa lupa. Lahat po kami dito, Lord, ay sama-sama, Lord, nakasama ninyo, O God. Because with you, it is already enough, Father. Lord, bless niyo po ang iyong mga anak. Guide us, O God, at maging ilaw kami, Lord, ng sanlibutan. Na marami kami, Panginoon, may akay, masabihan, Lord, ng pag-asa na meron kami. Lord, minsan pa po, bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po, Lord, ang iyong iglesia, ang Living Word Bible Center, Macau. Bless niyo po ang aming bishop, O God. Lord, ang mga namumuno, Lord, sa Norway, sa Madrid, sa MMGM, sa ibang place pa po, Lord, ng buong Pilipinas, Father. Continue to use us, O God, for your glory. Ito po aking dalangin, Lord. In Jesus'